Verse 2, ano sabi dyan? Ito, nag-aleluya sa langit. Yun naman nakarating sa langit. Lagi nag-aleluya, praise the Lord. Totoo yan, nilamahal. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kaniyang pakikiapid. Sino totoo yan? That is the mark, that is the beast. Yung patutot, that is the beast. Yung hayop, yung Antichrist. Yun ang nagpasama sa lupa ng mga tao. Ng kaniyang pakikiapid. Anong ibig sabihin pakikiapid? Spiritual adultery. Siya ang pinasamba. Siya nagpakilala na siya ay Diyos. Kaya mga tao, nangalunya, imbis na totoong Diyos ang sambahin, sumamba sa hindi totoong Diyos. Tao. Kaya tayo, ang dapat natin sambahin, walang iba, ang ating mahal na Jesus. At yan ang tinuro ng ating mahal na pastor. Meron nga humahanga sa ating mahal na pastor noong araw. Noong araw, mga bata pa sa pastoral. Grabe yung pagtaas niya sa ating mahal na pastor. Grabe yung pagpupuri niya. Tumayo ang ating mahal na pastor. Kapatid, wag mo akong hangaan. Wag mo akong perihin. Pareho tayo itatapon ng Diyos sa impyerno. Isa lang ang sambahin mo, ang Diyos na buhay. Malapakan natin, malapahin no? Amen? Ang dapat natin ibigay sa man of God, double honor. Dobling paggalang. Hindi pagsamba. Yan ang tinuturo ng masulatan. At yan din sinasabi ng mga pastorong araw pa. Huwag niyo akong hangaan, magagalit ang Diyos sa akin. Dahil ang Diyos, siya lang ang dapat sambahin. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Ang mga pastor pinagpala kasi siya ay sumunod sa kalooban ng ating malapala. Binigay ang buhay, kaya sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mga pastor, ang dami na niyang mga accomplishment, ang daming fasting and prayer. Pero ang sinabi ng mahal na pastor, very humble pa din. Wala pa akong nagagawa. Kung ako may, sabi ni Pablo, kung ako may sinasamahan ng Diyos, because of the grace of God. It is not of me, it is because of the grace of our Lord. Siya nagbigay sa akin ng biyaya at lakas para magawa ko ang mga bagay na yan. Kaya all the praises and glory belong to our Lord Jesus Christ. Malapakan natin, malapahin noon. Amen? Pero let us give double honor and respect sa ginamit ng Diyos sa atin. Huwag natin kalilimutan yan. Double honor and respect. Pero ang pagsamba, para lamang yan sa Diyos na buhay. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? At iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa magitan ng kanyang kamay. 3. At sila ay muling nagsabi, Hallelujah, ang usok niya ay napailan lang magpakailan-kailanman. Sige tuloy. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 nilang nabuhay. At nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nagsabi, siya nawa, Hallelujah. Tuloy. At lumabas ang isang tinig sa luklukan nagsabi, purihin ninyo ang ating Diyos. Ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. Purihin daw ang Diyos. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, maliit, malaki, mayaman, mahirap, pinagpapala, hindi. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Utos yan, nilamahan. That is the command. Gusto mo lumaya sa mga kahirapan, you praise the Lord. Magpuri ka ng totoo. Maggugol ka ng panahon sa ating mahal na Panginoon. Awit sa 67:2. Pakibasa. Awit 67:2. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa,
purihin ka ng mga bayan. O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa, at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. Sela. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos ay pagpalain kami. Pagka natin malapay noon, amen? Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa. Ayan. Upang maalaman. Hindi kasi marami kasi hindi nakakaalam ng daan ng Diyos eh. Yung sekreto ng malapay noon, para pagpalain ang mundo, marami hindi nakakaalam. Upang ang iyong daan maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Anong gagawin para malaman yung daan? 3. Purihin ka ng mga bayan. Malapakan natin, malapakan noon, amen? Ang Biblia kasi, the Bible is a self-explaining book. Siya rin ang sasagot. Nobody can interpret the Bible. The Word of God itself, the Scriptures will interpret itself. Ang Biblia, siya rin ang mapapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi pwede ipaliwanag ng tao. Magkakamali tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Para maalaman ang daan ng Diyos, purihin ang Diyos ng mga bayan. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Palapakan natin, malapain noon. Amen? Marami din nakakaalam kasi hindi sila nagpupuri. Ang kailang pinupuri, ibang Diyos. Pero sa atin na nagpupuri sa diretso sa langit, sa Diyos na totoo, ipapaalam sa atin ang mga daan ng Diyos. Ang kanyang sekreto para malaman kung sigurado ka, magpapalain ka, kung sigurado ka sa buhay na wala hanggan. 4. O mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa. Nangyayari ba yan ngayon? Ginagawa ba yan? Nangatuwa, nagsiawit ang kasayahan ng mga bansa? Hindi. Dito lang sa church nagaganap yung nagsisiawit ng may tuwa at may kasiyahan. Dito lang nagaganap. Pero sa mga bansa, hindi po yan nagaganap. Sapagkat iyong hatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamalaan ang mga bansa sa lupa. 5. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Ito sa command. Dapat purihin daw ang Diyos ng lahat ng mga bayan. Kaso hindi nangyayari, kaya maraming salot sa buong mundo. Pero kung lahat magpupuri, lahat ng salot mawawala. Sigurado yan. Hallelujah! Praise the Lord! Walang maghihirap, wala! Kung lahat ay magpupuri. Ang layunin talaga ng Diyos, lahat ng tao magpuri. Lahat ng tao maligtas. Yun talaga ang programa niya. Pero hindi nagaganap. Bakit? May demonyo na nandadaya sa mga tao. Ang problema sa mga tao, nagpapadaya naman. Diba? Dalawa lang yung tao sa mundo. Isang ginagamit para mandaya, isang nagpapadaya naman. Pero karamihan ay naniniwala sa daya. Pinagpala tayo naniniwala sa totoo. Sa S, ano sabi niya? Sa S. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Isinibol lang ng lupa ang kanyang bunga. Ibig sabihin, asenso ang mundo. Lalago ang mga business. Lalago ang mga pananim. Magiging sagana. Pangako yan kung lahat ng mga tao ay sasamba, magpupuri sa ating malapit. Kaso hindi naman nagaganap eh. Dito, ikaw na nakakalam, ikaw ang gumanap. Ikaw ang pagpapalain ng ating malapit. Amen ba? Namahan? Tayo ang gumanap. Sa S. Meron ba? 7. Pagpapalain kami ng Diyos. Ayan. Yung mga nagpupuri, pagpapalain kami ng Diyos. At lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kanya. Pag lagi tayong sumasama, nagpupuri, malakas yung mga praise the Lord, nagugugol ka ng oras, pagpapalain ka,
At lahat ng mga galit sa iyo, matatakot sa iyo. Lahat ng umuusig sa iyo, matatakot. Bakit? Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon ba na tagumpay ng mga rebelde sa ating mga pastor? Sa hulo-sulo? Mayroon ba? Wala naman sila ginulong, kundi magpuri eh. Walang kain-kain, puri ng puri, araw at gabi. Nagtagumpay ba ang mga masama? Hindi! Sinabi ng Biblia yan, mga tatakot sa iyo ang mga masama. Bakit? Nagpupuri ka. Pag nagpupuri ka, sumasama sa iyo ang kapangyarihan ng ating malapad. Kailangan malakas tayo magpuri, minamahal. Diba? Hindi ka marirevive. Hindi ka marirevive. Sekreto na maraming pagpapala, material at spiritual, malakas na pagpupuri sa ating malapad. Ang iba sa inyo, sabi iba, di man ako masyadong pupuri, pero pinagpapala ako. Nadamay ka sa pagpapala ng malapastor. Yung in-invest ng malapastor, damay ka. Alapahan natin malapay, no? Amen? Sabi ng Biblia, dahil sa kakasalan ng isang tao, marami ang naging masama. Pero dahil sa naging matuwid ng isang tao, marami naman ang naging matuwid. Ibig sabihin, damay-damay. Malapahan natin, malapay noon. Hallelujah! Pag isang pamilya mo yung matuwid dyan, damay ka. Kahit palamig-lamig ka, damay ka sa pagpapala. Ganon ang Diyos. Di ba? Ganon sa kadakila. Ganon siya. Pinagpala kayo. Kaya yung mga loved ones natin, unbelievers, pinagpapala. Huwag kayong magmalaki mga unbelievers sa mga kamag-anak natin. Huwag kayong magmataas. Dahil, kaya kayo pinagpala, dahil may mga kapatid kayo na naglilingkod, nagpupuri, araw at gabi sa ating malapay. Kaya kayo iniingatan ng ating malapay noon. Amen? Di ba, totoo natin ang kapatid natin malapay sa Amerika, narinig yung patotoo? Beloved, former Judge of New Jersey, Charlo Almeda, kapatid natin mga pastor. Ang dami pa totoo. Yun, hindi masyadong mainit yun sa malapit. Ang dami yan pa totoo. Alam nyo sa Amerika, minsan snow. Umula ng snow. Huminto si beloved Judge Almeda. Huminto sa highway, sa gilid. Kasi nga, madulas eh. May kukunin sa likod ng compartments ng kotse. Bigla may bumulong sa kanya. Lumingon ka. Paglingon niya, rumalagas ang kotse, babanggain yung likod. Pag iwas niya, wasak yung likod. Eh kung di sa lumingon, durog siya. May sabi niya, may bumulong sa akin. Damay sa matuwid na ating malapastor. Damay. Ganon yan. Ganon yan. Kaya pinagpala yung mga pamilya na mayroon mainit ang lilingkod sa malapiron. Damay kayo sa pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, yung pagiging matuwid natin, it really pays. Talagang gawin mo yan. Huwag ka mapagod. Kahit na nasasaktan ka, piliin pa rin natin ang matuwid na gawa. Dahil maraming madadamay dyan. Maraming pagpapalain dahil sa'yo. Pero kung gumagawa namin tayo ng masama, may madadamay din. Kaya piliin natin na mabuti para maraming pagpalain ang ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Si Jonah, isa lang tao na makadiyos, isang prophet. Dapat yung barko lulubog. Diba? Ilulubog ka kasi sumuhay siya sa Diyos, dapat lulubog. Kaya itinapon si Jonah. Si Jonah, mabuti, may takot sa Diyos. Kung iba pa yan, damay-damay na tayo. Lulubog din lang ako. Sama-sama natin lulubog. Pero sabi niya, itapon niyo ako para hindi kayo lulubog. Di ba? Pero marami tayong patotoo. Beloved Sister Amor kanina. Di ba nagpatestify? Beloved Sister Amor, Santa Monica. Ganda lang apelido, Santa Monica. Guys, tara mo, taas mong kamay. Nung nakita kami, una kami nakita, halos hindi sa makalakad, halos hindi makatayo. Ngayon, nagpatotoo.
Purihin natin man. Buhay ang ating mga Panginoon. Mga 2 months ago, no, kung kamali, 3 months ago, hindi nakakatay, beloved Sir Amor. So, nang dalang na pastor, lagi po nililihan siya. So, nang prayer mga pastor, kita nyo naman kanina, wala nang sakit. Magaling na magaling. Beloved Sir Amor, pag nagpuri yan, alas 3 pa lang ng madaling araw. Araw-araw yan. Alas 3 pa lang. Hindi naman yung worker, ha? Hindi yan worker. Alas 3 pa lang. Gising na yan, nagpupuri. Totoo ang pagpupuri. Lalaya ka sa karamdaman. Lalaya ka sa kahirapan. Pagpapalain ka. Sinabi ng Biblia, pagpapalain. Pati mga bansa, pagpapalain ang ating malapay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya alam niyo minamahal, yan talaga ang inuutos sa malapelo. Kahit lahat ng mga panganib nandyan na sa mundo, pwede yan hindi matuloy. Pwede yan pigilin ng Diyos. Pwede. Pwede mangyari. Pwede. You read the Word of God. Pwede. Basta tayo, totoong nagpupuri. May sakripisyo na pagpupuri sa ating mga. Nangyari yan. For how many times sa buhay natin mga pastor? Sa inyong abang lingkod, di ba karapat-dapat? May patutuunin ako ganyan sa pagpupuri. Siyempre, nakita natin mga pastor, nung araw pa nagpupuri. Kaya, siyempre, mahawaan din tayo. Puri din kami ng puri. May kapatid ako sa Canada. Sana nakikinig niya. Andiyan sa Alberta, Canada. Kapatid ko na babae. Si Elsie de Aces. Noong araw pa yon, mga 40 years ago, bagong worker ako. Tumawag sa akin. Noong araw noon, landline. Alam mo, na-aksidente ako rito. Nabangga raw siya, nasagasaan siya ng kotse. Sa Canada. Pero lagi ko sinisira yun. Sisira ko ng Word of God. That was 40 years ago. Bagong worker pala ako noon. Sabi nabangga ako. Sabi ng doktor sa kanya, himala, ikaw lang, lahat ng mga kaso na katulad mo, ikaw lang na nabuhay. Malapahan natin, malapahan naman. Himala, sabi ng doktor, himala. Doktor yan, sabi, it's a miracle. Very rare ang kaso mo. Ikaw lang nabuhay. Grabe ang fracture niya sa katawan. Kaya siguro na ano lang kapatid ko na talagang kahabagan, mayroon siyang kapatid na naglilingkod sa Malapinon. Inalok ako ng pera na malaki. 40 years ago. Sabi sa akin, pagdalhan kita ng pera, 500,000, magnegosyo ka. Hindi ko yan tinanggap. Wala kami makain sa pastoral house. Sabi ko, hindi, ibigay mo sa iba. Kasi dito ako sa church. Pinipilit ako, minamahal. Hindi ko yan tinanggap. 40 years ago, yung 500,000, napalaking pera yan. Sabi ko, hindi. Pero wala kami makain. Hindi ko talaga tinanggap yan. Ayaw ko sa niya binigay. Kung sinong ayaw, yung painalok. Ganon ang Diyos. Pag siya lang gusto mo, habulin ka ng pagpapala. Puri natin, malapay lang. Totoo yan. Talaga nakumbinsi siya, yung nangyari sa kanya ay himala. Bakit? Totoo ang Biblia. Pag may pamilya na mainit lingkod sa mga Panginoon, sakop lahat. Protektado yan ang pamilya natin. That is the principle of the Word of God. Si Pablo, nung lulubog ng barko sinasakyan, hinahampas sa malaking alon sa gitna ng karagatan, hindi po lumubog. Sabi lang, malapit sa kanya through the angel, ligtas ka, pati yung kasama mo. Ang Kristiyano po, pag may panganib, pag nandoon ka, pati mga unbeliever, damay sa kaligtasan. Kasi mayroong anak ng Diyos doon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya isang pakamitiin natin nung tayo maging matuwid. Bakit marami madadamay sa pagpapala natin? Amen? Ang dami kong patutuon ng mga himala. So, nang dalangin mga pastor, hindi ko pinagmalakihan. Yan na may sunang dalangin mga pastor. Nung araw, nakasan tayo dun sa Mindanao, balik-balik tayo dyan. Barko lang sinasakyan natin. Wala tayong pambayad sa aeroplano. Hindi pa uso aeroplano noon sa amin. 40 years ago, hindi uso mga aeroplano, barko lang yan.
Nakasaya ako dyan na binabagyo yung barko, binabagyo kami. Yung barko nakatagilid na. Tagilid yung barko, binabagyo yan. Wala ka na makita kundi puro dagat. Wala ka na makita puro ulan, lakas ng bagyo. Mga pasahero nag-iiyakan na yan. Nag-aagawan na po yan ng mga life jacket, nag-aagawan. Ang ginawa ko, nagpupuri tayo sa barko, nakadipa tayo doon sa barko. After an hour, biglang nawala yung bagyo. Dami himala, minamahal. Di ba? Dapat tulubog yung barko. Dahil may totoong nagpupuri, ligtas ka, ligtas din ng mga unbeliever na nandoon. Blessing tayo sa iba. Puri natin malapino. Muling talata, 2 Kronika, 20 hanggang 22. 2 Kronika 20, 20 sa 22. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin niyo ako, O Huda at inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." At nang sila'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakilanman." At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at ni Moab at ng mga bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. Alapakan natin, Panginoon. Oh? Isang hari ng Juda, matuwid, si King Jehoshaphat. Nilulusob ng 3 bansa. Ammon, Moab, and Mount Seir. 3 bansa, nilulusob, ginigera. Anong ginawa niya? Kumuha ng choir, nagpuri sa ating malapit. Habang sila nagpupuri, yung mga kalaban, sila mismo nagpatayan. Palapakan natin, malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Ha? Talo mo ng kaaway, pagpapalain ka pa pag nagpupuri ka. 25. Ang sabi dyan? Ako na lang mababasa. Anong sabi ng 25? Ito, katapos magpuri, natalo ang kaaway, then, pinagpala. 25, pakitalon, 25. 25. At nang si Josaphat at ang kaniyang bayan ay magsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, samsam. Yung bansa kasi pag natalo mo, yung kayamanan nila, kukunin mo. Yun ang ganun ng araw. Yun ang nangyayari. Tatalo, nagpatayan, yung 3 bansa, wala silang ginawa, nagpuri lang, sila mismo nagpatayan. O, nung pumunta sila para kunin ng samsam, yung kayamanan, nadala-dala na, kukunin nila. Kasi wala na silang buhay lahat. O, nasabi dyan, at ang Josaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila, na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili at higit kay sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon sa 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. Palapakan natin marapin. Kayamanan, 3 araw sa paghakot. Pagpapalain ka talaga kahit ayaw mo. Basta lagi kang nagpupuri sa malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Halimbawa, hindi kayo masyado kapagpuri, may mga work kayo, sumunod kayo sa patakaran sa iglesia, sa gobyerno ng church, sa pangunan natin mga pastor, sumunod kayo, pagpapalain pa rin kayo ng ating malapay. Kasi mayroon na nananalangin, nagpupuri in behalf of you. Di ba? In behalf of you, may mga manggagawa na tiruan natin mga pastor, sa pangunan natin mga pastor, tiruan para magpuri araw at gabi. Dahil sa kanila, sa punang dalangin na pastor, pagpapalain pa rin kayo. Yung nga lang, you have to be subject to the government of the church. Pag nagpapasako po tayo, minamahal, pagpapalain kayo.
Pero pag hindi, mahirap din yun. Kailangan magpasakop tayo, sumunod tayo. Let us obey and respect the government of the church through the leading of our beloved parents of the Lord. Sigurado yung pagpapalain ka ng ating malapinon. Hindi magkamali ang banal na kasulatan. Amen? Hallelujah. O yan. Kinuha nilang samsam ang dami. Katapos matalo ang kaaway, ang papalit. Pag nagpupuri ka, matatalo ang kaaway, ang kapalit, material blessing. Ang kasunod, material blessing. Kanilang sumpungan sa kanila, nasagana ang mga kayamanan at mga bangkay. Ayan. May kayamanan, pero may kasamang bangkay. Ano ibig sabihin yan? How to apply? Paano natin i-apply sa buhay natin? May kayamanan, pero may kasamang bangkay. Pag may kayamanan ka, iwasan mo yung mga bagay na walang kabuluhan, katulad ng bangkay. Palapakan natin, malapayan noon. Amen? Kasi pag may pagpapala ka material, may bangkay dyan. Ano yung bangkay? Mga bagay na walang kabuluhan. Kung may pagpapala ka, gamitin mo sa mga bagay na makabuluhan. Hindi doon sa walang kabuluhan. Kaya totoo manusulatan. Kaya sabi ng ang ating topic, my new name. Bagong pangalan. Ibig sabihin, bago. Wala na tayo sa luma. Wala na. Dito na tayo sa bago. Wala ng kapintasan. Lalo na sa pagbalik malapit noon. Ngayon na hindi pa mabalik, tayo nagsusumikap. Nagsumikap tayo matuwid. Pagbalik niya, bagong pangalan. May bago na siyang pangalan. Isusulat sa atin. Minamahal, ibig sabihin, wala na. No more sorrow, no more dying, no more sickness, no more problems. We will live with God forever and ever. With joy and righteousness. Habang tayo mawit.